Itanong mo kay Soriano. Ang una ko pong tanong, tatanong ko lang ho kung ano. Tatanong ko lang ho. Ang katanungan po ay ganito. Tanong ko lang po sana kung How do you know if you're rightly dividing the word of truth or not? Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Magandang gabi ho, Ginoong Soriano. Ang sabi po sa Biblia, there is a time to be silent and there is a time to speak. At ngayon, Mr. Soriano, our time to speak has come. Hawak ko po dito ilang verses sa Biblia na nagpapatunay na once saved, always saved. Will you accept the challenge, Mr. Soriano? Same time, same venue. Kung pwede sa Biyernes. na, Na once saved, always saved. sabi nyo hawak nyo na ngayon, hindi ngayon na natin pag-usapan. After all, we have all the time, 2 hours pa po ito. I can spend the whole evening with you if it will be pleasing to you. Kung iisa-isahin ko yung verses, Mr. Soriano, baka mabitin lang tayo. Hindi naman ako papayag, Mr. Blanco, na yung buong 4 na oras ko'y ubusin nyo. Because I am not serving only your interest. I'm also serving the interest of the general public. Kaya I'm giving you the last 2 hours of this show now. Pero sabihin nyo, Biyernes, tapos kukonsume nyo mahigit pa sa 2 hours, I cannot give you that. That will be too much. Ngayon Na 4 na oras ubusin nyo sa inyo. Hindi ho tama yun. Mawawala naman ng participation yung iba. Pero this time, kung pwede kong ubusin sa inyo 2 oras na natin. Saka po, di po ba ang usapan kay Ginoong Manolo ngayon po? Oo. Ngayon ang sinabi niyo po. Ngayon. Well, kung ganyan ang gusto niyo, Mr. Soriano, since I'm not familiar on how yung mga procedure ng debates nyo, please brief me. So, kung sinong mauna sa atin or ano. Hindi, magbigay kayo ng ng ganito. Yung proposition nyo, yung sitas nyo sinasabi. Dahil sabi nyo, you are bringing with you verses in the Bible proving that once saved, always saved. Yung paniniwalang osas. Isang verse by verse. Kung gusto nyo, pag-usapan natin. Hindi naman mahirap yun eh. Hindi naman tayo magdidiskusyon ng formal na diskusyon, kundi para sharing ito, sharing. Kasi, Mr. Soriano, patawarin niyo ako kung magsalita ako ng masakit because masasakit din yung sinalita niyo last week. So, Kanino? Last week? last Tuesday, Kanino ko masakit sinalita? sa mga born-again believers. Born-again I did not mention you. I'm speaking of in general terms. Kaya, hindi kayo espesipikado sinasabi ko. Actually, I do not know you. Mr. Soriano, kasama na po ako ron. Ay, nasa sa inyo yun. Kung isinasama niyo yung sarili niyo. Dahil yung sinasabi ko, if you think it is libelous o masakit, pwede niyo ako ihabla. Pero ako, nasasabi ko, general ang aking pagsasalita. I'm not speaking to any particular group. I am speaking to all the viewers of this television show. Kaya, umpisahan na natin. Sayang ang oras umpisahan na natin yung mga verses. Bueno, Mr. Soriano, ang stand ko, once saved, always saved. Sige po. Ngayon, ang sabi po nyo, pwede pong mawala ang kaligtasan. Napakahirap na i-accept yun, Mr. Soriano. Kasi parang ang sinasabi nyo, na walang kakwenta-kwentang pastol ang ating Panginoon. Kayo ho may sabi nun, hindi Hindi. ako. Dahil ang sabi po nyo, pwedeng mawala ang ating kaligtasan. Pwede iwala ng tao. Dahil ang ating Panginoon, ang sabi sa Biblia, siya ang mabuting pastol. Na matapos ipagkaloob sa kanya ng Ama ang mga tupa at ilagay sa kulungan, ay basta-basta na lang niyang paaagaw sa kaaway. Hindi po ganun ang Panginoon, Mr. Soriano.
Babasahin ko sa John 6:39. And it is the will of him who sent me, that I should not lose any of all those he has given me, but that I should have raised them all to life on the last day. Ngayon, Mr. Soriano, 2 beses niya sinabi, all. Wala siyang sinabi, except general po, lahat ng ibinigay sa kanya, ililigtas, all on the last day. Ngayon, Mr. Soriano, tungkol naman sa salvation. Hindi, mo na po yan. Tapos na po kayo sa 6:39 of John? Hindi ko nga po alam ang procedure, paano Hindi, siyempre, papaliwanag nyo related to your stand. You are using that verse to prove your stand that your proposition is once saved, always saved. And I'm speaking to all the believers of this particular doctrine of the Baptist and some born-again Christian group na sinasabi, na sabi nila, once you have attained salvation, you are always saved kahit ano pa mangyari. Using that verse, pinapaliwanag nyo na ibig sabihin parang pagka si Kristo ang may hawak ng mga tupa, wala nang mapapahama kahit isa. Hindi ba? Sabi niyo gano'n? Hindi ba gano'n ang ibig dahil siyang ating mabuting pastor. Oh, wala naman po tayong usapan doon. Talagang pag hinawakan ni Kristo tupa, walang mapapahama kahit isa. Walang pwedeng mangagaw kahit isa. Gusto nyo, patutunayan ko, dadagdagan ko pa ng talata, 10:28 of the book of John. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailanmay hindi sila malilipol. At hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Oh, walang makakaagaw pagka nasa kamay ka ni Jesus. Hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Ano pa ang sabi sa 30:29? Ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat. At hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng Ama. Oh, that's logical because He is the all-powerful God. Pagka nasa kamay ka ba ng Diyos, pwede ka bang agawin ng kahit na sino? Wala. Pero, ang hindi nyo naiintindihan, kahit hindi ka pwedeng agawin ng kahit na sino, ikaw mismo pwede kang tumalikod sa Diyos. Ikaw. Hindi ka inaagaw. By your own free will, pwede kang tumalikod sa Diyos. At ang maghihiwalay sa'yo, hindi ang kahit sino, hindi yung aagaw ang maghihiwalay sa'yo. Ang maghihiwalay sa'yo, eto, basa. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. O, kinsan nyo. Kaya pagka gumawa ka ng masama, kahit hawak-hawak ka ng ama, mahihiwalay ka. Para sabihin mo, pag hawak ka na ng ama, you are always saved. Maraming hawak ang ama, binitawan ng ama dahil nagwawala O, di ba? Dahil meron tayong free will. Binigyan tayo ng Diyos pumili para sa ating sarili. If it is your decision to part with the Father, hindi ka pwedeng pigilin ng Ama. Totoo, walang nakakaagaw sa'yo. Walang, no power on the heavens, in the heavens and in the earth na pwedeng umagaw sa'yo. Pero pag ikaw na mismo, gagawa ng kasamaan, mahihiwalay ka dun sa Diyos. Yun po sinasabi ng Biblia. Kaya hindi, you are not proving you'll stand by those verses. Mr. Soriano, Sige po. people who believe on this logic, sabihin na, Mr. Soriano, huwag sana kayo masasaktan. Sige po. People who believe in this logic doesn't know the meaning of salvation. Hindi ako masasaktan doon because I know the meaning of salvation. And I do not believe on that logic. It is not a logic. It is a biblical principle stated in the Bible. It's not a logic after all. Logic ba yun? Sinabi ng Biblia, walang makakaagaw sa'yo sa kamay ng Ama. Pero, pag ikaw mismo ang lalayas, hindi ka pwedeng pigilin ng Ama. Hindi logic yun. Nasa Biblia. Isang criteria in order for you to... Hindi logic yun. Nasa Biblia. Isang criteria in order for you to be saved. You have to deny yourself. Tama. Sabi nga po ng ating Panginoon. 9:23 of the book of Luke. Sige. And in order that one should deny himself, he should surrender what, Mr. Soriano? Surrender his will to God. Tama yun. Ngayon, ang sinasabi niyo po, tayo, may free will. Free will.
Pero on the day of your salvation, isusurrender po natin yung free will sa ating Panginoon. Dahil paano natin siya matatanggap na Panginoon kung tayo pa rin ang naghahari sa sarili natin? Paano natin masasabi na siya ang Panginoon kung tayo ang Panginoon ng buhay natin? Ganito po yun. Sa tanong nyo, paano masasabing Panginoon kung siya ang Panginoon? Ang Panginoon natin, susundin natin. Si Kristo yun, ano? Ang Ama, Panginoon din. Pero, hindi ko sumunod ka kay Kristo, nawawala na ang free will mo. Hindi po totoo yun. Galatia, pakinggan nyo. Pakinggan nyo sa Galatia. Kayo'y tinawag sa kalayaan. Ito po'y nasa Galacia 5:13. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan. Huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman. Nakita nyo, upang masunod ang mga kahalayan noon. Tinawag kayo sa kalayaan. Meron tayong freedom. Kahit na tayo nasa Diyos na, may freedom pa rin tayo. Kaya lang, ang advice ni St. Paul, huwag nyo lang gagamitin yung kalayaan nyo para masunod yung kahalayan ng laman. Therefore, even if you are under the Lordship of Jesus Christ, you are free to use that freedom para sundin ang lust of your flesh na maghihiwalay sa'yo pagka ginamit mo yon. Kaya meron pa rin siyang paalaala. Logic ba yon? Biblical principle yon. Minister Soriano. Sige po. Ang sabi po dito sa Biblia, I'm quoting mga paraphrase kasi ang Biblia ko po ay Magandang Balita Biblia. I'm sorry Pero, sige po. pwede nyo i-check sa sariling Biblia nyo. Sige po. Ito ang mga verses na kahit tayo ay magkasala, ligtas pa rin tayo. Ganun ba? Sige po, basahin natin ang verse. Sa 2 Timothy 2:13, if we are not faithful, he remains faithful because he cannot be false to himself. Ito pa, Mr. Soriano. Wala, bago natin iwan yun, let us clarify the verse. Hindi. Tatlo-tatlong magkakadikit ho ito eh. Sige. Sige maganda po. na yung Nagigilyan ko kayo. Sa 1 Corinthians 3:15, but if anyone's work is burned up, kunwari yung mga ginawa niyo sa lupa ay puro palpak, then he will lose it, but he himself will be saved. Sa 1 Corinthians 3:15. Ngayon, dito po sa sa Ephesians, meron pong nakasulat na guarantee. Ewan ko lang kung meron pong salitang guarantee sa Biblia nyo. Ito po ang guarantee. Sa Ephesians 4:30. For the Spirit is God's mark of ownership to you, a guarantee that the day will come when God will set you free. Ayun po, salitang guarantee. Ephesians 4:30. Kaya yung pong mga ligtas, may guarantee, Mr. Soriano, by His Holy Spirit. Ngayon, tanungin nyo, ikaw ba, nasa iyo ang Holy Spirit? Hindi ko kayo tatanungin. I want to clarify the verses that you use because you are using them in vain. You are misguided, you are misled. I don't know what spirit is guiding you, but certainly, I am sure that you are misguided by that spirit that is guiding you. Pakinggan nyo, You cited 2 Timothy chapter 2, verse 13. You use chapter 2, verse 13. Let us read it in the No, Mr. Soriano. Isa-isahin natin. 2 Timothy. Oo nga, basahin natin yung binasa nyo. Kung tayo'y hindi mga tapat, siya'y nananatiling tapat, sapagkat hindi makapagkakaila sa kanyang sarili. Kung tayo ang wika hindi mga tapat, siya nananatili siyang tapat. Ano ibig sabihin? Kahit magkasala ka, ligtas ka pa rin. Itaas mo sa 12. Kung tayo'y magtiis, ay mangaghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya, ay ikakaila naman niya tayo. Kita nyo, nagbabasa kayo, hindi nyo binabasa ang buo eh. I will read it in English.
I will read it in English. Eto, binasa niya 13. If we believe not, yet he abided faithful. He cannot deny himself. But if we suffer, we also shall reign with him. If we deny him, he also will deny us. How can you be saved when God is denying you? Hindi pwede. Kaya, Ibig po bang sabihin na si San Pedro, i-deny din ng ating Panginoon? ibang denial yon. That is out of circumstances, by force of circumstances yon. Hindi sinasadya ni Pedro yon. He's being forced by circumstances to temporarily deny Jesus Christ. But after that, he continued on professing that his Lord is Jesus Christ until his death. Kaya yon temporal yon. Yung sinasabi nitong deny, you deny your God by your works. 2 Timothy Titus chapter 1 verse 16. Sila'y nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. They pretend that they know God but deny God by their works. Ayun ang sabi ng Biblia. Kaya if you deny Him, He will also deny us. Sabi, how can you be saved when you are being denied by God? Ayun. Ngayon, ginamit nyo pa rin yung isang talata. 3:15. 3:15. Basahin natin. Kung ang gawa ng sinuman ay masunog, ay malulugi siya. Ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas. Ang sabi niya, ang paliwanag nyo rito, kahit gumawa ka ng kapalpakan, lugi ka lang. Pero hindi ka masusunog yung gawa mo, pero ikaw maliligtas ka. Akala nyo kasi, kaya sabi ko, misguided kayo sa Biblia. Itong gawang ito, hindi gawang action ito. Hindi ito gawa na tao. Sabi ni San Pablo, ito ang saligan, bato. 3:11 nag-umpisa yan eh, Opo. kaya 3:15 yan eh. Opo. Ang maglalagay dito ng mga isinasalig, maaaring may maglagay ng dayami, maaaring kahoy, mga Ginto, bato, ginto, pilak. Ang gawa ng bawat isa, mahahayag sapagkat ang mga araw ang magsasaysay. Di ba ganun ang Opo. kasulat, oh? Sapagkat susubukin sa pamamagitan ng apoy. Ayan. Yun ang mga gawa, yung ibinabaw dun sa ibabaw ng batong saligan. Ano ba yung gawa na yon? Sabi ni Paul dito, hindi baga ako'y malaya, hindi baga ako'y apostol, hindi baga kayo'y gawa ko sa Panginoon. Ang tinutukoy niyang gawa rito, yung mga taong sumampalataya, ibinabaw niya kay Kristo sa ibabaw ng saligang bato. Meron tao, parang tuyong dayami. Pag binabaw mo nga kay Kristo, parang tuyong dayami naman. Pagdating nung pagsubok nung apoy, sunog agad siya, wala na. Meron namang kahoy, nasusunog din. Pero merong pilak at saka ginto. Na habang sinusunog mo ng sinusunog, lalo namang napupuro. Yun ang nasa 13 ng Zacarias. Na ang tao, sinusubok sa pamamagitan ng apoy. Yung gawa na tinutukoy, gawa ng mga apostol, mga tao yon. Sabi kasi ni Kristo, gumawa kayo ng mga alagad. Ha? Pag yung ginawa mong alagad, hindi nagtapat, siya ang masusunog sa impyerno. Pero ikaw na gumawa, maliligtas ka dahil ikaw talagang gumawa ng tapat. Yun ang sinasabi ron, na sinasabing gawa. Kaya sabi ko sa inyo, Mr. Blanco, you are misguided by that spirit. Ito ba, Mr. Soriano? Yung Epeso pa. Meron pa kayong sinabi sa Epeso. Pakinggan niyo. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubo. And I will read it in English. Chapter 4, verse 30 of the book of Ephesians. Pakinggan niyo ang sinasabi dito. You are being denied by the very verse that you are using. 4:30 ng Epeso. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed into the day of redemption. Tanyo, grieve not. Huwag mong talungkutin, huwag mong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Bakit? Iiwanan ka niyan pagka pinighati mo yan. Ha? Kaya yan nga nagpapatunay that on my proposition na hindi totoo yung one saved, always saved. Because if you're going to continually grieve the Holy Spirit na sa Kanya'y tinatakan kayo, hindi ka matutubos. Bakit? Hindi ka maliligtas. Hindi ka tutubusin. Dinigrid mo siya, pinakalungkot mo siya. Marami yung ikinakalungkot ang Espiritu Santo eh. Itaas mo kung ano yung ikinakalungkot.
ang mga kadaldalan. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa kanya kayo tinatakan hanggang sa karawan ng pagkatubo. Ano wag mong gagawin? Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at pangiliba ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. Pagka meron kanyang kung ano-anong mga masama na yan, mapipigati ang Espiritu Santo. Lalayas yan. Pakinggan nyo kung bakit lalayas. 51. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Pwede bang bawiin? Kaya nananalangin si David, Panginoon, huwag mong babawiin yung santong espiritu mo sa akin. Because, kung pwedeng mabawi yun, mawala, kasi maiwawala mo yung kabutihan pagka hindi ka nag-ingat eh. Kaya ako, I stand firm on that biblical principle na kailangan tayo mag-ingat, magtiis, magparaya, kailangan tayong magmalinis ng konsyensya kasi pag pinighati mo ang Espiritu Santo, lalayasan ka niya. Tatakwil ka niya. Sa Hebrews, Mr. Soriano, how do you explain sa Hebrews 13:5, 13:5, Hebrews 13. ang sabi po dito, I will never leave you nor forsake you. Wala po ditong if. Wala rin po ditong expiration date. Hindi gaya nung binigay niya kay sa mga apostol, Mateo 28:20. I shall be with you until the end of the age. Tama po yan. Meron ng expiration. Pero dito, Mr. Soriano, Hebrews 13:15, wala pong expiration date at wala rin pong kondisyones. Basahin po natin. Hindi po, Mr. Soriano. Kung susundin nyo yung logic po nito, at sasabihin natin na hindi tayo iiwan ng Diyos, at mawawala po sa atin yung kaligtasan, mapupunta tayo sa impyerno. Ibig nyo ba sabihin, kakalad ka rin natin pati ang Panginoon sa impyerno? Dahil malinaw po dito, Mr. Soriano, I will never leave you, nor forsake you. Wala pong if, wala pong expiration. Hindi po kagaya ng binigay sa apostol. Tapos na po kayo? Ito po. Tama po yung verse na sinasabi nyo. It is a promise of the Almighty God, I will never leave you, nor will I forsake you. But, remember, no, even if God doesn't want to leave you, you can leave Him. Mr. Soriano, Ay, sandali lang po, di pa ako tapos. isa lang ibig po sabihin niya. Pinatapos ko kayo kanina, pabayaan nyo ako muna matapos. Tama yung talata, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. Pero, ang tao, kahit ayaw kang iwan ng Diyos, pwede mo naman siyang iwanan. Ang katunayan, basa, 28. Sasabihin yung walang sabi niya, wala raw yun? Expiration. Walang expiration. Na-expire yun. 28:9. At ikaw, Salomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama, at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ng lahat na puso at naalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngayon, nasa sayo siya. Hindi kanya iiwan. Kung naglilingkod ka ng sakdal na puso, hanapin mo siya, nasa iyo. Hindi kanya iiwan eh. Eh ano nasabi? Ngunit, kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Kung may expiration daw, wala. Meron. Hindi nyo lang sinasaliksik. Na-expire yun. Sabi niya, I will be with you always, I will not forsake thee. But if you will be the first one to forsake Him, He will reject you. He will, itatakwil ka niya, magpakailanman. Wala nang bawian yun. Kaya, huwag niyong papangasan, sabihin niyo, wala expiration, no? Sasaliksikin mo lang, andyan sagot eh. Mr. Soriano, Sige po. i-distinguish ko muna.
ang tupa sa kambing. Sige po, sige po. Sa John 6:70, ito pertaining kay Judas. Dahil mahilig yung i-quote na si Judas, isa pong alagad, nagsisi na, ba't nawala yung kanyang kaligtasan. Sa John 6:70, nakalagay po dito, I chose the 12 of you, didn't I? Yet one of you is a devil. Sa makatuwid po, sa symbolic terms, ang demonyo po ay kambing. Kasi may panalangin po ang Panginoon, Mr. Soriano. At alam natin na lahat ng panalangin ni Kristo ay dinidinig ng Ama. At ito ang panalangin niya sa John 17:9. I pray for them. I do not pray for the world, but for those you gave me, for they belong to you. Isa pong panalangin, kasi mahaba po itong panalangin ng Panginoong Jesus. Isa pong panalangin ni Jesus diyan, I protect them from the evil one. Hindi po ibig sabihin niyan ay physically, dahil marami pong Kristiyanong ipinapatay sa mga leon. Ang ibig pong sabihin diyan, keep them safe from the evil one spiritually. Ngayon, kung mawawala po ang ating kaligtasan, ibig sabihin po ay inisnab ng ating Diyos Ama ang panalangin ni Jesus. Dahil maliwanag po sa panalangin ni Jesus, to keep them safe from the evil one. Kung wala pong demonyo tutukso sa atin, at kung wala pong demonyo gagalaw sa atin, di siyempre, Mr. Soriano, wala pong magkukuha sa akin o mga akit sa atin na gumawa ng kasalanan. Dahil sa Philippians 1:6, sabi po dito, He who began a good work in you will be faithful to complete it. Hindi niya po ito i-abort. Maliwanag po yan sa Philippians 1:6. At ito lang, Mr. Soriano, ang pinakamahabang verse, actually verses, Romans 8:33 to 39. Kung papayagin Sige po. Tuloy niyo. Napakahaba. Who will accuse God's chosen people? God Himself declares them not guilty. Who then will condemn them? Not Christ, Jesus who died, or rather who was raised to life, and is at the right side of God, pleading with Him for us. Kaya kahit na magkasala po tayo, nandun yung salitang pleading. Who then can separate us from the love of Christ? Can trouble do it? Or hardship? Or persecution? Or hunger? Or poverty? Or danger or death, as the scripture says? For your sake, we are in danger of death at all times. We are treated like sheep that are going to be slaughtered. No! In all these things, we have complete victory through Him who loved us. For I am certain that nothing can separate us from His love, neither death nor life, neither angels nor other heavenly rulers or powers, neither the present, at Mr. Soriano, pakinggan yung mabuti, nor the future. Kasi lagi niyo po sinasabi, sa ngayon, siya ko, ligtas ako. Pero sa future, ewan ko. Kaya, Mr. Soriano, kung hindi kayo sigurado sa kaligtasan nyo in the future, ano po ang tinuturo nyo dito sa mga taong to? Paano kayo magiging mata nila? Kung kayo mismo hindi alam ang mangyayari sa kinabukasan, hindi nyo sigurado ang kaligtasan nyo in the future. When in fact, Mr. Soriano, nakasulat po dito, neither the present nor the future, neither the world above and below, there is nothing
in all creation. Creation ba kayo, Mr. Soriano? That will be able to separate us from God's love. Ngayon, kung magkakasala tayo, isa lang ibig sabihin no, Mr. Soriano. You were not saved in the first place. Tapos na kayo. Babasahin natin uli yung pinasa nyo. Soriano. Ako naniniwala kasi na hindi lahat ng nagbabasa ng Biblia naiintindihan yung binabasa niya eh. Yan nyo, sabi mo kanina, parang nakaka-insulto ka pa, pakinggan mo, Mr. Soriano. Ang totoo, gusto mo, babasahin ko yan, walang Biblia eh. Gusto mo? Papakita ko sa'yo, ha? Sa 8:35 na binasa mo, sundan nyo kung nasa Biblia nyo. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Pakibasa nga. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Tama o hindi? Ano yung maghihiwalay? Meron ba pwedeng maghiwalay? Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na sa lahat ng mga bagay na ito'y higit pa tayo sa mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Basa. Tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Ayun, tama yung sinasabi ko, no? Ano yung hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ano ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Naniniwala ko, kahit ang kamatayan, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga ibang nilalang, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kababaan, kahit ang kataasan, kahit ang mga bagay sa kasalukuyan, kahit ang mga bagay sa darating, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Basa. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Practically the same yung sinasabi ko, no? Kahit hindi ko binabasa sa Biblia. Kasi nandito na yun eh. Tama naman yun eh. Tama yan. Wala namang makakapaghiwalay. Kahit kamatayan, kahit yung ngayon. Kahit si Mr. Blanco, hindi mo ko kayang ihiwalay sa pagtitiwala ko. Kahit darating, kahit yung kaapu-apuhan mo kung buhay pa ako noon, kahit yung sa bagay kay naharap, hindi pwede makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Tama yun, walang makakapaghiwalay. Pero yung ikaw sa sarili mo, pwede mong ihiwalay ang sarili mo kay Kristo. Walang makakapaghiwalay sa'yo. It's only yourself. But why? Because it is only your own self and your own free will that can judge for your future. Alam mo, pag hindi ka nag-ingat, huwag mo sabihin kahit magkasala ka. Kaya alam niyo yung mga Baptist, karamihan, hindi naman lahat, at saka yung mga born again, hindi natatakot magkasala yan. Hindi tatakot. Kasi kahit magkasala, turo sa kanila, ligtas pa rin sila. Ganun ba yon? Pakinggan nyo sa unang Juan. Alam nyo kayo kung magbabasa ng Biblia, consider nyo lahat ng parte ng Biblia, huwag isang talata lang. Unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 16. Pakinggan nyo na. Kung makita ng sino man na ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay. Hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Pagka yung ginawa mong kasalanan, tepo ka. Bakit? May kasalanan na ikang ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi ko, idalangin pa. Pati ipanalangin man, hindi mo dapat ipanalangin pag ang ginawa ng isang kapatid, kasalanang ikamamatay. Kapatid ang tinutukoy o hindi? Member ng church o hindi? Kung makita ang kanyang kapatid nagkakasala lang hindi ikamamatay, idalangin. Meron na ikang kasalanang ikamamatay, huwag mo nang idalangin. Sabi niya, bakit?
ang kasalanan ni kamamatay na, wala nang kaligtasan yun. You have lost your salvation. If you're going to sin, a sin which is worthy of death. Kaya, sa Biblia, kailangan mag-iingat tayo. Totoo, hindi ka pwedeng ihiwalay ng anghel. Hindi ka pwedeng ihiwalay ng iti kung meron mang iti, ano? Hindi ka pwedeng ihiwalay ng ibang nilalang. Hindi ka pwedeng ihiwalay ng kamatayan, ng buhay, ng kahit ano pa. Pero, pagka gumawa ka ng mabigat na kasalanan sa paningin ng Diyos, mahihiwalay ka. Sinabi ng Diyos inihiwalay kayo ng inyong kasalanan, kayo at ang inyong Diyos, nahiwalay kayo. Ang katunayan, 4 ng Efeso, na inihiwalay talaga ng kasalanan ng tao. Basa, sa versikulo 18. Na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos. Nahiwalay o hindi? Pag sinabing nahiwalay, dati bang nasa Diyos? Dati. Na-save ba? Na-save? Na-save dahil nasa Diyos Pero, nung nasa Diyos na umabuso, kasi ang paniwala, pareho sila ni Mr. Blanco kahit ano gawin, ligtas na. Nahiwalay tuloy. Oh, yun ang masama. Pag inabuso mo, ay kaya dito sa Biblia, punong-puno ng warning Tingnan niyo si San Pablo, apostol na yan, gumagawa ng milagro. Kaming dalawa ni Mr. Blanco, wala sa kaligtingan ni San Pablo. Pero ano sabi ni Pablo? 9:27 ng Korinto. Basa. Ngunit, hinahampas ko ang aking katawan. Bakit? At aking sinusupil. Baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. Is there a possibility itakwil ng Diyos si Pablo? Meron. Kaya sabi niya, hinahampas ko katawan ko, sinusupil ko aking sarili, baka pagkapangaral ko sa iba, ako rin ay itakwil. Itatakwil o hindi? Itatakwil, kaya nga natatakot siyang gumawa ng masama Yun. Ganun ang pag-aaral ng Biblia. Kasi, itong mga once saved, always saved na to, lahat ng klaseng kriminalidad magagawa nitong mga ito. Alam nyo, total, wala na silang inaalala, ligtas na rin lang sila kahit ano pa gawin nila. Yun ang nakausap ko sa Angeles, si Tuapon. Kahit daw mangalunya ka pa ng 7 beses, kahit daw pumatay ka pa, kahit ano pa raw gawin mo, basta save ka na, tinanggap niya Jesus, ligtas ka na. Kademonyo ang paniniwala yan. Napakawalang yung paniniwala. Mawawalan ka ng ingat yan Ay, naku. Kaya yung binasa mong mga talata, kapatid, huwag mo sabihin sa akin, pakinggan ko. Kasi kahit hindi mo pa binasa, baka hindi ka pa tao, alam ko na yun Hindi ba? Pero, alam ko kapatid, na yung mga talata sa Biblia, may kasukasuan niya, may kasunod yan. Huwag kang masyadong self-conceited. Mismo apostol na nagsabi, mag-ingat kayo, baka maiwala ninyo ang aming pinagpagalan. Maiwawala talaga. Basahin natin. Ito po'y nasa 2 Juan 8. Mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan. Baka pagal ng pagal ang mga alagad. Turo ng turo. Baka maiwala mo yung pinagpagalan nila. Saan ba sila nagpagal? Sa tinapay na para sa buhay, di ba? Sabi ni Jesus magpagal kayo alang-alang sa pagkain hindi napapani. Sa kaligtasan yon. Baka maiwala ka yung aming pinagpagalan, sabi ni San Juan. Kaya yun ang aming paniwala. Hindi ka masyadong dapat self-conceited. Although your assurance of salvation is assured by Christ because of His sacrifices, pero pag inabuso mo, itatakwil ka ng Diyos. Yun ang nakasulat sa Biblia. Mr. Soriano. Sige po. Kaya ko po sinabi na makinig kayo. Hindi po dahil nang insulto ko. Dahil alam ko pong mawawala kayo Dito sa present, nor the future, neither the world above and below, there is nothing in all creation. Kayo po ba, Mr. Soriano, creation ba kayo? Oo, siyempre. Paano nyo masasabi na ikaw ang mag-ano sa sarili mo, ikaw magpapahamak sa sarili mo? Hindi ako may sabi noon, ang may sabi noong Biblia. Wala. Nothing in all creation. Remember? Nothing in all creation. Tama yun. Kasama na tayong Who is dalawa doon, speaking? Mr. Who is Soriano. speaking? After all, who is speaking in the second verse? Is it not Saint Paul? Tama po. Tama. And he is speaking to Christians, is that true? Di ba? To the Christians in Rome, tama? Hindi. Tama po. Sabi niya sa mga Christians in Rome, walang makakapaghiwalay sa atin kay Kristo.
Kahit kamatayan, kahit buhay, kahit anghel, kahit yung mga ibang nilalang, kahit nothing in all creation. Hindi tayo pwedeng hiwalay. Tama yun eh. I accept that as a biblical verse. Tama yun. Ang mali yung pagkaintindi mo, Mr. Blanco. Mr. Soriano, ito pa, isa. Tama yun na walang makakapaghiwalay sa'yo. Pero ikaw mismo, by your own free will, pwede kang mahiwalay sa Diyos. Ito pang isa, Mr. Soriano, yung salitang pleading. Who was raised to life and is at the right side of God pleading. Remember, Mr. Soriano, nung nagkasala si Judas, hindi nag-plead si Jesus. Why? Because he is not a sheep. Dahil nga kambing po siya eh. Sabi nga po dun sa Biblia, devil. Ngayon, tungkol naman kay Pedro, ganito ang sinabi niya kay Pedro. Wala po rito eh. Kaya i-quote ko na lang. Simon, Simon, yung demonyo sa impyerno, gusto kang agawin to sift you like wheat. Pero nanalangin ako sa iyo, Pedro, na tumibay ang iyong pananampalataya. Matapos na ikaw ay magkasala, ay babangon ka muli at pagtitibayin ng ating mga kapatid. Ayun po ang difference doon, Mr. Soriano. Kaya yung sinasabi niyong nagkakasala pa, sinasabi ko na nga, Mr. Soriano, they were not saved in the first place. Dahil kung ikaw ay nagkaroon ng enkwentro between the living God, knowing His power, knowing yung miracles, being a witness, tapos tatalikuran mo ang Diyos, ganun-ganon. Napakahirap yon for a Christian, Mr. Soriano. Napakahirap. Dahil you have encountered yung kapangyarihan niya. Anong verse yan sinasabi mo na yan? Haka-haka mo na lang yung kapatid. Yung akin, hindi haka-haka eh. Si Hindi nga, Solomon, Mr. Soriano. si Solomon, nakita niyan 2 beses ang Panginoon. Close encounter, nakita niya. Pakinggan mo. At ang Panginooy nagalit kay Salomon dahil sa ang kanyang puso ay humiwalay sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, na napakita sa kanyang makalawa. Alam mo, twice na nagpakita sa kanya, pero humiwalay si Solomon. Kaya nagalit ang Diyos eh. May possibility ba ng paghiwalay o wala? Ang sasabihin mo, mahirap. Mahirap ba eh, mga nakarecord Pero, sa Biblia. Mr. Soriano. Kasi ang sa'yo, hirap sa'yo kapatid. Yung iyo, ano lang yun? Ano yun? Ligtas po si Your own Solomon, Mr. thinking mo Soriano. lang, yung own thinking mo lang wala sa Biblia. Naligtas po si Solomon. Ha? Ano po? Naligtas po si Solomon. Saan sa Biblia naligtas niya? Wala po rito sa... Hindi, saan nga sa Biblia? Saan verse? Mapapahiya ka diyan kapatid pag sinabi mo naligtas sa Solomon, nagalit nga ang Diyos kay Solomon, humiwalay siya. Doon po sa Queen of Sheba. Dahil pinuto ni Jesus yung... Babasahin ko sa'yo, babasahin ko. Baka ako ito yung sinasabi mo. The Queen of Sheba sa Matthew. Tignan natin kung naligtas niya si Solomon. Magbabangon sa paghuhukom ang reyna ng timugan, nakasama ng lahing ito, at ito'y hahatulan, sapagkat siya'y nanggaling sa mga wakas ng lupa, upang pakinggan ang karunungan ni Salomon. At narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Salomon. Kita mo, maligtas ba si Solomon dyan? Mr. Soriano, sino ang pinakinggan ng Queen of Sheba? Si Solomon. Kung nagkasala si Solomon, Mr. Soriano, at pinakinggan ng Queen of Sheba, anong logic yun, Mr. Soriano? Bakit? Nung pakinggan ba ng Queen of Sheba, nagkasala na si Solomon? Di pa. Di pa noon, nakala mo. Alam mo kung kailan siya nagkasala? Aka. Kayo, hirap kayo. Masyado kang pangahas eh. Magtanong ka muna kay Soriano, matututo. Ang Mr. Soriano, Pakinggan mo lang, kapatid, kung kailan nagkasala si Solomon. Nangyari. sapagkat nangyari nang si Salomon ay matanda na, Ano nangyari? iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos. Kita mo. Di pa naman matanda si Solomon nung puntahan ng Queen of Sheba, no?
Kaya pakinggan man siya ng Queen of Sheba noon. Alright, because he's a preacher sent of God. Nangangaral ng Diyos si Solomon. Pero nung matanda na si Solomon, na malapit ng maulyanin ng walang hiya. Ano na, iniligaw ng kanyang mga asawa, ang kanyang puso sa ibang mga Diyos. Kaya siya nahiwalay sa Diyos, nagalitan Diyos sa kanya. O, doon lang, talo ka na doon sa proposition mong once saved, always saved. Mr. Soriano, O, sige. kung meron Hirit pa. po akong may papakitang verse Sige, pakita mo kapatid. na Ang dami mong pinakita, palpak na. kahit magkasala, ay sa Diyos pa rin tayo. Oo. Conforme sa kasalanan. Pagka ang kasalanan gagawin mo, hindi ma-intentional, na bunga lang ng kahinaan, kabiglaan, kamangmangan, pinatatawad ng Diyos yan. That's why Jesus Christ is pleading for us because of our sins that were not intentionally done. Pero, pag sinadya mo kasalanan, miski si Kristo, hindi naman nanalangin sa Diyos, ayaw na. Bata. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa Patungkol sa mga kasalanan. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Impyerno, punta mo, pagkakasalanan mo, hindi sinasadya mo. Paano ba? Mabubura mo ba ito? Can you erase all these verses in the Bible? Pagka sinasadya mo kasalanan, apoy ang pupuntahan mo. Sabi mo naman sabihin sa langit na pa rin nun. Abuso de kumpiyansa po, laba. Abuso di kumpiyansa ang ginagawa mo sa Diyos niyan. Ako man ang Diyos, magagalit ako sa'yo. Bakit? Sandali na po. Mr. Blanco, upo muna kayo. We will have to have our gap for the meantime. Babalik po kami pagkaraan ng ilang pala. Itanong mo kay Soriano. Una ko pong tanong, tatanong ko lang ho kung Tatanong ko lang ho. Ang katanungan po ay ganito. tanong ko lang po sana kung How do you know if you're rightly dividing the word of truth or not? Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Balik po tayo ngayong gabi, mga kababayan. Pero meron po ako ibabalita sa inyo, nakakalungkot kong sabihin, nang mag-gap tayo, ako po yung nag-CR. Pagbalik ko, wala na si Mr. Blanco rito sa studio. Ano ba nangyari, kapatid na Dani? nagmamadali po siyang umalis hindi na siya nakapagpaalam dito sa ating mga audience dito. Basta Ang sabi niya, uuwi na raw siya. Oo, hindi na raw. Gabi na. Sabi ano nga? Gabi na raw po. Siya uuwi na. Sabi po niya. Nagpaalam po sa akin Pakisabi ka kay Brother Eli, umuwi na ako. Kayo nagpaalam. Opo. Dumaan po rito kami. Nakita niyo naman po, yung mga audience dito, nakita niyo naman, lumabas ako, di ba, pagka-gap. Hindi ko na siya dinatnan dito sa loob. Nagpaalam daw kay kapatid na Willie na gagabihin siya. Opo. Akala ko kulang sa kanya yung 2 hours Yun nga po Akala ko kulang sa kanya kalayaan naman niya yon. Pero hindi naman niya siya pinitik dito, mga kapatid, Hindi ho kaya, Gusto ko po sana yung mga magtatanong, sumaksi kayo na talagang hindi natin inano si Mr. Blanco. Hindi ho kaya Brother Eli na blanco siya. Ewan natin. Yun na lang ho magtatanong, I'm just asking for a little help na. Yung mga magtatanong, pakisabi nyo na lang na sa audience na talagang hindi natin siya sinaktan o kundi talagang kusa siyang umalis at nagpaalam siya kay kapatid na Willie. Balik tayo direct sa ating mga studio audience. Ang sunod pong magtatanong si kapatid na Sunny Joseph Tenorio, isang Katoliko. Good evening po. First time ko po ngayon, kaya ho nung sinabi ni Brother Eli, ako ang isang magpapatunay na kusang umalis ho yung si kanina. Mr. Blanco. Salamat po. First time ko lang po, isa lang po itatanong po dahil siguro po, Brother Eli, alam niyo po yung mga tungkol sa sinasapian o trans na tinatawag ng medium mga Santo Niño or Mother Mary. Now, ang tanong ko lang po doon, totoo ho ba o maling paniniwala o mula sa Diyos o mula sa kung ano pa man ho yung mga ganong klase? Lalo na ho kung babae ho ang sabihin natin o sinasapian na ang form po ng trans po na tinatawag nila, na dati ko pong pinaniniwalaan po yun.
Na ngayon hindi na po. Ngayon, ang form po, once na sumanib na o nag-transfer sa kanila, nawawalan na malay, and then iba na ho, ibang boses or whatever, and then pag umalis, ganun ulit ang procedure, and then, yun lang. Alam nyo, wag naman ma-offend sana ang iba, no ho. Even the Catholic Church, in fairness, kahit ang Iglesia Katolika, sinasabi nila, hindi raw totoo yan eh. Kasi alam nyo, sa Katoliko, meron tinatawag na investigative committee na pag halimbawa, meron apparition, meron ganun mga milagro, iniimbestiga nila if that is, may tawag sila ron eh. Nakalimutan ko na lang yung tawag nila ron eh. May tawag sila ron na isang body in the Vatican investigating such phenomenon, ano? And they are the ones declaring if it is authentic or farce, ano? Isa nga dyan yung kay Judiel Nieva dun sa Agoo eh. I-declare ng Catholic Church that that is not true. Yun eh, mga sabuatan lang, panluloko lang sa tao. Ganito yon. Doon sa sinasabi nyo, sinasapi ang Santo Niño sa isang babae, nag-iiba ang boses, nakarinig nga ako eh, ato ang Santo Niño! Ang gusto nyo malalamang kuntang gagaling ang ulan. Nga po isang narinig ko mas pangit eh. Pautal din eh. Ato ang puno ng ubat, tayo ang mga tanga. Biro mo? Biro mo yun. Saan mo kaya, mapapatunayan mo ba na si Kristo yung bata eh bulol? Kaya nga lagi kong pinipilit eh, walang mangangaral ng Diyos na bulol. Tandaan nyo, pag bulol, hindi mangangaral ng Diyos. Kasi ang sabi sa John 3:34, ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng salita ng Diyos. Ang sinugo, tagapagsalita ng Diyos eh. Of all the people in the world, kukuha ka ng tagapagsalita, bulol, kung ikaw ang Diyos. Di ba? Kaya walang mangangaral ng Diyos, bulol. Di totoo yun. Ngayon yung sinasabi, sasapi ang Santo Niño, magdadadaldal. Ano sinasabi? Nahahatulan mo kasi kung ano yung essence ng sinasabi. Is there wisdom? Ha? Sabi, ako ang Santo Niño, magbalik loob na kayo sa Diyos. Marami na kayong kasalanan. Gugunawin ko na ang mundo, 1990. 98 na ngayon mo eh. Kota mo. Di napapatunayan mga manluloko itong mga sinasapi-ang ito. At kung totoo man, na may sumasapi sa kanila, I'm very much certain hindi ang Diyos yun. Hindi Santo Niño yun. Hindi si Jesus yun. Ang sumasapi, yung masasamang espiritu na sinasangguni nila. Pakinggan nyo sa Deuteronomy. Pakinggan nyo nakasulat. Huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanghuhula, o nagmamasid ng mga pamahiin, o engkantador, o manggagaway, o engkantador ng mga ahas, o nakikipagsangunian sa mga masamang espiritu, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. Kaya yung pong pagsakay ng espiritu sa tao, hindi ka naman basta-basta sasakyan ng espiritu kung hindi ka may kunayban sa masasamang espiritu eh. At alam nyo, pag ang sasapi sa'yo, yung Espiritu Santo ng Diyos, ano? Yun talagang Espiritu Santo ng Diyos. Hindi makikita sa'yo yung gano'n na may ibang boses, tapos meron lumiliit, meron lumalaki, minsan lalaki naman ang boses ay babae. Hindi po magkakaganon. Pagka ang espiritu ng kabutihan ng Diyos ang sumapi, ang mahahalata ito. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Ayun. Pagka ang Espiritu Santo ng Diyos na nasa iyo, kahusayan ang mapapasayo, pag-ibig ng kagalingan, espiritu ng kapangyarihan, espiritu ng kahusayan. Composed ka, hindi ka maggagaganon, o kaya matutumba, o kaya magdi-display ka ng extraordinary na kilos ng isang tao. Hindi mo magkakaganon. Wala hong record na sinapian ng Espiritu ng Diyos na nagkaganon. Ang sinasapi ang nagkakaganon, ang sumasapi, espiritu ng demonyo, yung gumugulong, nanginginig, tumutulo ang laway, nanlilisik ang mata, yun ho. Ganun na nangyayari ngayon doon sa mga sinasapian daw na Santo Niño eh.
Hindi po totoo yun. Huwag kayo Salamat po. maniniwala ron. More power. Maraming salamat po sa inyo.